Maalab na pagbati Pilipinas. Magbabarangay elections na sa Oktubre pero hindi pa tapos ang mga alegasyon ng anomalya sa mga nagdaang halalan. Ang latest dyan ay ang kasong isinampa laban kay dating COMELEC chairperson Andres Bautista kaugnay ng umunoy pagtanggap niya ng suhol mula sa Smartmatic kaugnay ng 2016 presidential elections. Remember Smartmatic? Yan ang kumpanyang nag-supply ng Automated Election System o AES mula pa nang maging fully automated ang eleksyon noong 2010. At ito pa mga Mars, halos kasabay ring lumabas ng mga balitang yan ang paglalabas ng mga obserbasyon ng grupong TN Trio kabilang si dating DICT Acting Secretary Eliseo Rio Jr. tungkol sa umano'y mga anomalya sa nagdaang automated elections. Una, kaduda-duda raw ang bilis ng pagpasok ng mga boto sa transparency server ng COMELEC 1 oras matapos magsara ng botohan noong May 9, 2022. Record yung 20 million votes or 39,000 plus na VCM nakapag-transmit sa first hour na yan. No? Ikalawang observation, may iisang IP address lang daw na pinanggalingan ang election returns na aabot sa 20,300 VCMs. Sa NCR nga, halos 99% itong IP address na ito ang ginamit. Ikatlong observation, may mga ebidensyang nagpapakita raw sa ilang voting precincts na naunang nakita ang boto sa transparency server kesa ma-print ang election return. Ooh, mysterious. Nag-iimprenta pa lang ang BCM 10 PM ng gabi. Aba, mga alas 8 natanggap na ng transparency server. Para ba ako'y nag-text pa lang sa iyo, yung pala natanggap mo na ng alas 8 yung aking eksaktong-eksakto kung anong iti-text ko. Paglilinaw ni former DICT Secretary Rio, sa ngayon, obserbasyon pa lang ang mga ito at kinakailangang makita ng mga eksperto ang transmission logs o mismong record ng pag-transmit ng mga boto para magkalinawan na kung ano talaga ang nangyari. Pero tanong niya, bakit ba kasi ayaw ilabas ang resibo? Dahil wala talaga. Walang transmission talaga nung first hour. Sa sagot ng COMELEC sa mga obserbasyon ni na Secretary Rio, ipinaliwanag ng ahensya na wala naman daw irregularidad silang nakikita. Inilabas na rin daw nila ang hinahanap na transmission logs pero ayon kay Secretary Rio, hindi ito ang hinihingi nilang dokumento mula sa COMELEC. Hindi ito galing sa mga telcos. No? Ito yung reception logs na nakarecord sa kanilang transparency server na kini-question nga namin. Para sa election watchdog na NAMFREL, may pinanggagalingan ang mga alegasyon ng dayaan, ang kawalan ng transparency sa automated election system. Transparency. Yan naman daw kasi ang laging missing simula nang mag-transition ang bansa to automated elections noong 2010. Teka, paano nga ba dapat kasi pinapatakbo ang isang eleksyon? Ang boto ng mamamayan ay kailangan hindi nalalaman ng iba para hindi mabiktima ng vote buying o ng ibang forma ng electoral harassment. Pero kailangan may tiwala ang mamamayan na ang kanyang boto ay binilang ng tama. Dagdag ng CPU kung aaralin ang mga anomalyang bumabalot sa automated election system, may common denominator daw na lalabas, ang Smartmatic. Kailangan panagutin ang Smartmatic first and foremost at ang COMELEC dahil sila yung vendor, sila yung nagmanupaktura ng ating sistema ng eleksyon. Parang narinig ko na to dati. Sino nga bang nagsabi nito? Maliwanag na eh. Na talagang Smartmatic, ang kanilang ipinagbibili, ang binibenta nila, hindi election system. Ang binibenta nila ay dayaan system. Pero alam nyo bang kahit pa sunod-sunod na ang anomalya involving Smartmatic, inanunsyo ng COMELEC na pwede pa ring sumali ang Smartmatic sa bidding para sa vote counting machines na gagamitin sa 2025 midterm elections? Ay, untouchable yarn? In fact, sa barangay election sa October, Smartmatic ang gagamitin. Hinahanda na nila yung barangay election para hawak nila ang mga barangay sa 2025. Bukod sa pag-disqualify sa Smartmatic, may konkretong alternatibong inihahain ng iba't ibang grupo. Ang tawag, Hybrid Election System o HES.
Sa HES daw kasi sinisigurong may transparency sa pagbilang ng boto sa precinct level at nakikita ng bawat botante na nabibilang ng tama ang boto niya. May teknolohiya pa rin gagamitin para electronically matipon ang mga boto, pero dapat daw tiyakin na may transparency sa bawat level ng pagbilang. Sa sistema ng hybrid, kung saan makikita ng taong bayan na ang kanyang balota ay talagang binibilang. Maaaring technology assisted. Nagtitiwala ang mamamayan na ang kanyang boto ay nabibilang ng tama dahil nakikita niya na binibilang ang kanyang boto. Sa ngayon, maraming proposal kung paano ipapatupad ang HES. Pero ang mahalaga, magkaroon daw ng pamamaraan para maalis ang mga anomalya sa halalan. Kasi ang lagi daw talo sa madayang eleksyon, ang mamamayan. Huwag nating hayaan na ang ating boto ay mamanipula o basta-bastang itapon ng iilang tao na nasa kapangyarihan. Tingnan nyo, ano ang resulta ng isang eleksyon na fraudulent. Pag-upo nitong mga nanalo o nakuha yung position in a fraudulent way, anong unang gagawin nila? Bawiin yung nagasto nila. Hindi sila nagpo-focus sa kailangan ng taong bayan dahil alam nila na hindi sila binoto ng taong bayan. Wala silang pakialam sa taong bayan. Pakialam sila kung paano makadaya ulit sa susunod na eleksyon.